Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Badet, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Welcome to Mathematics 3. Tayo ngayon ay nasa Quarter 1, Week 5 at Lesson 2. Ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa pagsasama-sama o adding ng mga bilang na may 1 digit na mayroon at walang regrouping, at 2 to 3 digit na may multiples na sandaanan. Magsimula tayo sa pagsasama-sama o adding ng mga bilang na may 1 digit na mayroon at walang regrouping. Pag-aralan natin ang suliranin na ito. Si Marvin at Marlon ay magkapatid. Sila ay binigyan ng kanilang ama ng tig-isang kahon ng mga holen bilang gantimpala sa pagtulong nila sa gawaing bahay. Si Marvin ay mayroong 24 na holen, si Marlon ay mayroong 35 na holen. Ilan lahat ang holen na mayroon ang magkapatid? Bago natin ito sagutin, sagutan muna natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, sino ang magkapatid? Tama! Ang magkapatid ay sina Marvin at Marlon. Pangalawang katanungan, ano ang ibinigay ng kanilang ama? Tumpak! Binigyan sila ng kanilang ama ng tig-isang kahon ng mga holen. At ang huling katanungan, ilan ang nabilang ni Marvin? Ni Marlon. Magaling! Si Marvin ay mayroong 24 na holen at si Marlon ay mayroong 35 na holen. Ngayon ay simulan na nating alamin kung ilan lahat ang holen na mayroon ang magkapatid. Upang masagot ang katanungan, magkasama tayo ng bilang gamit ang paghihiwalay o splitting. Ang unang hakbang, paghiwalayin ang bilang batay sa place value nito. Ang 24 ay may place value na tens at ones, kaya naman kung paghihiwalayin natin ang 24, ito ay magiging 20 plus 4. Samantalang ang 35 ay magiging 30 plus 5. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pangalawang hakbang. Pagsamahin ang digit na nasa sampuan o tens place at ang digit na nasa isahan o ones place. Ang magkasama ay 20 plus 30 at 4 plus 5. 20 plus 30 is equal to? Tama! 50. At ang 4 plus 5 ay mahusay, 9. Ngayon naman ay dumako na tayo sa huling hakbang, kung saan pagsasamahin na natin ang mga bilang. 50 plus 9 is equal to? Mahusay, 59. Kaya naman, ang magkapatid ay mayroong 59 na holen. Meron pa akong inihandang isa pang halimbawa. Pagsamahin ang 43 at 32. Una, paghiwalayin natin ang mga bilang batay sa place value nito. Ang 43 ay magiging 40 plus 3. At ang 32 ay magiging 30 plus 2. Pangalawang hakbang, pagsasamahin natin ang mga nasampuan o tens place at ang mga nasa isahan o ones place. Kaya naman, magkasama ang 40 at 30 at ganun din ang 3 at 2. 40 plus 30 is equal to? Tama, 70. At ang 3 plus 2 ay equal sa? Magaling! 5.
Ngayon ay gagawin na natin ang huling hakbang na pagsasamahin natin ang mga bilang. 70 plus 5 is equal to? Tama! 75! Mahusay mga bata! Mukhang alam niyo na talaga ang ating aralin. Upang masubok ni teacher ang inyong kakayahan sa pagsasama-sama ng mga bilang na may 1 digit gamit ang paghihiwalay o splitting, meron akong inihandang maiksing pagsasanay para sa inyo. At ang ating panuto ay ibigay ang tamang sagot gamit ang isip. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang matapos ang ating pagsasanay. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Maaari nyo na itong simulan. Tapos na ang 3 minuto mga bata. Oras na upang ating iwasto ang inyong gawain. Para sa unang bilang, 22 plus 13 is equal to? Tama, 35. Pangalawang bilang, 40 plus 23 is equal to? Mahusay, 63. Pangatlong bilang, 27 plus 13 is equal to? Tumpak, 40. Ikaapat na bilang, 10 plus 43 is equal to? Magaling, 53. At ang huling bilang, 26 plus 23 is equal to?
Tama! 40. Tama ba ang lahat na inyong kasagutan, mga bata? Mahusay! Mukhang naintindihan nyo na talaga ang ating aralin. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasama-sama o adding na mga bilang na may 2 to 3 digit na may multiples na sandaanan. Ngayon, pagsamahin natin ang 500 at 400. Para sa ating unang hakbang, pagsamahin ang digit na nasa hundreds place. Sa ating mga ibinigay na bilang, ano nga ulit ang digit na nasa hundreds place? Magaling! 5 para sa 500 at 4 para sa 400. Kaya naman, pagsasamahin natin ang 5 at 4. 5 plus 4 is equal to tumpak 9. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pangalawang hakbang. Isulat ang dalawang 0 dahil mayroong dalawang 0 sa hundreds place. Isulat muna natin ang 9 at ang dalawang 0. Kaya naman, pag pinagsama natin ang 500 at 400, ang sagot ay magaling! 900. Mayroon pa akong inihandang isa pang halimbawa. Pagsamahin ang 800 at 400. Muli, pagsasamahin natin ang digit na nasa hundreds place. Para sa 800, ano ang digit na nasa hundreds place? Tama, 8. At para sa 400, ano ang digit na nasa hundreds place? Magaling! 4. Kaya naman, 8 plus 4 is equal to? Mahusay! 12. Ngayon, ay dadagdagan natin ang 12 ng dalawang 0. Dahil, ang hundreds place ay mayroong dalawang 0. Ngayon mga bata, ano ang resulta kapag pinagsama natin ang 800 at 400? Tama, 1,200. Magaling mga bata! Mukhang naintindihan nyo na talaga ang ating aralin tungkol sa pagsasama-sama ng mga bilang na may multiples ng sandaanan. Upang malaman ni teacher ang inyong kakayahan tungkol sa aralin na ito, meron muli akong inihandang maiksing pagsasanay para sa inyo. At ang ating panuto, ibigay ang tamang sagot gamit ang isip. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Muli ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang matapos ang gawain na ito. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Maaari nyo na itong simulan.
Tapos na ang 3 minuto mga bata. Oras na upang iwasto natin ang inyong mga gawain. Para sa unang bilang, 500 plus 900 is equal to? Tama, 1,400. Sa ikalawang bilang, 400 plus 200 is equal to? Magaling, 600. Para sa ikatlong bilang, 300 plus 100 is equal to? Tumpak, 400. Sa ikaapat na bilang, 600 plus 300 is equal to? Mahusay, 900. At para sa huling bilang, 300 plus 700 is equal to? Magaling, 1,000. Tama ba ang lahat ng inyong kasagutan mga bata? Mahusay. Ngayon ay masabi kong talagang naiintindihan nyo na ang ating mga aralin para sa araw na ito. Tandaan natin mga bata, may iba't ibang paraan ang maaaring gamitin para mas madaling pagsamahin ang mga bilang. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Badet. Maraming salamat. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata. Paalam!